Siguro masyado akong naging harsh sa McDonald's, no? And hindi ko napansin masyado kung paano ba talaga naging problema na kailangan takpan nila yung codes o yung mga iba't ibang parte pa na nasa loob ng box, no? Kasi nakita ko lang to sa Facebook kanina habang nasa eskwela na ako ng mga kaibigan. So, this is from the US boxes na nirelease ng McDonald's dun sa lugar nila, no? So, kung mapapansin natin na meron ding codes, no? Pero, nasa loob yung kanilang codes. Wala sa gilid, wala sa ano. Nasa ilalim siya, pero nasa loob. So, ibig sabihin, kailangan mo po siyang buksan para makita mo yung code, para malaman mo kung anong toy yung meron ka. Which is good. Yun talaga, literal na blind box, no? And again, uulitin ko lang, hindi ako against sa idea ng blind box. Ang ayaw ko lang, yung pentel. Lagyan nila ng pentel yung box. Okay? Yung box ng Minecraft na tigto 299 pesos, mga kaibigan. Ito pa isa, no? So, makikita natin dito na nasa ilalim nga. So, ito yung closer look niya. Yung pinaka-code niya is nasa pinaka-loob talaga. So, ano bang point ko, no, mga kaibigan, no? So, hindi ko na-realize sa sarili ko na iba-iba nga pala ng manufacturers ang McDonald's sa iba't ibang countries. Tulad nito, nakita na natin kanina, US release yan ang tawag dyan. Pero mukhang same lang din siya nung nasa atin ngayon, which is itong Southeast Asian release yata to. Hindi ko lang alam kung ano specifically. Makikita natin, nandito yung code sa may pinakailalim mismo. Ayan, andito siya. Pag binuksan natin to, wala sa kanya, walang code dito. Pero ito naman, tingnan nyo mga kaibigan, no? Ito naman yung Mexican release, no? So, kitang-kita nyo, talagang kita mo kung ano yung makukuha mong laruan. Kitang-kita mo sa may mismong box kung ano talaga yung makukuha mo o kung ano talaga yung toy na nasa loob. Ako, sabi ko nga, wala naman akong problema kung hinayaan lang nilang ganito to, na, ayan, merong code, ganito, ganyan, etc., etc. Hindi naman ako against sa idea ng blind box, mga kaibigan, no? Pero, sana lang, ang ginawa ng mga manufacturer dito sa atin is hindi na sila naglagay ng code dito sa gilid. Mali lang to ng manufacturer, no? Ng country natin. Kasi, ang ginawa nila, nilagyan nila dito ng palatandaan na, ay, ito yung toy na makukuha mo. When in-advertise sa McDonald's na blind box ngayon makukuha natin. Tapos, meron pang code sa ilalim, ganito, ganyan, etc. Which, na pwede sanang maiwasan kung yung manufacturer natin is hindi na nilagyan ng code, ganito, or nasa loob na lang din yung code, katulad na sa US release, ganun, or hindi na lang nila ginawang blind box, no? Ngayon, hindi pa rin ako agree na pinilagyan ng pentel tong boxes na to. Bakit? Kasi napakadaming paraan, mga kaibigan, no? Teka, kukunin ko lang yung lalagyan. So, ito yung pinaka-wrapper na kasama nitong toy na to, no, mga kaibigan. And syempre, ang ginawa lang naman nung mga ang ginawa lang naman nung crew doon, mga kaibigan. Binuksan nila to, syempre. Tapos, nilagay nila yung toy, 'di ba? Basic, blind box. Isa to sa paraan na pwede nyong gawin. Tago mo, ganyanin mo, oh, sir, ito na po yung order nyo. O kaya, sinil nila to. Pag natanggal yung seal, no refunds anymore. Ganun lang. O kaya, naglagay sila ng papel around dito sa boxes, tapos sinil nila para bubuksan na lang yung papel. O punitin na lang yung papel para makuha mo yung laruan mo ng good condition, walang halong pentel, etc., etc. Mga ganon. Simpleng paraan, di ba? At least nakip pa rin natin yung blind boxes without tampering the mismong item, mga kaibigan. Kung wala yung mga palatandaan dito, naisip ko, mga kaibigan, isa naman lang, siguro nilagyan nila ng sticker to or something. Simple sticker. Okay, don't get me wrong. Sticker yan. Permanent yan. Baka pag tinanggal mo yung sticker, baka biglang dumikit. Pwede rin naman yung sticker na madikit. At least, malinis tignan at hindi binaboy yung box, okay? Malinis siyang tignan kaysa sa pinente lang na ganyan para sinulatan ng bata, pre. At least yun, mas malinis tignan. Yun lang naman ang gusto kong mangyari. Merong iba't ibang paraan para mapanatili natin yung kaayusan ng box without tampering it or without putting markers on it, okay? Kung problema lang talaga, nagkatalo-talo lang tayo sa manufacturer and gumagawa lang si McDonald's ng paraan para matago yung mga dapat itago dun sa may boxes. However, sabi ko nga, hindi pa rin ako agree na pentel yung naisip nilang paraan para takpan yung mga codes dito sa mga gilid-gilid. Ngayon, ang dami nagsasabi na iyakin daw ako kasi ganito ganyan, box lang naman yan eh. Sabi ko nga, 299 collectible to. Bilang isang collector na gustong-gusto kong i-display tong mga hayop na to, okay? Kasi pre, tingnan mo naman. Papakita ko sa'yo, ha? Teka lang. Ayan, so ito yung dahilan kung bakit gusto ko ng boxes, mga kaibigan. Ito mga Tom and Jerry toys na to, nirelease to nang naka-plastic lang. Ngayon, after kong buksan yung plastic, syempre, wala na akong tataguan niya. Wala naman akong box. So, sa mga gantong boxes, mga kaibigan, at least natatago pa rin natin yung item ng sobrang linis, diba? At maganda siyang tignan kasi tingnan mo, naka-display lang siyang ganyan, ganun, nakaayos siya. Kasi boxes nga. Unlike dito, pre, nakalabas lang siyang ganyan. Gusto mong i-display, pero hindi naman siya pare-pares ng proportions, diba? Hindi mo naman siya madi-display ng maayos kasi nga walang boxes. Sana nagets niyo yung point ko kung bakit gusto ko ng malinis at maayos na boxes. Syempre, sasabihin na naman ng iba dyan,
Huwag ka na lang bumili kung ayaw mo rin naman. Mahilig ako sa laruan. Mahilig ako sa mga collectibles. Mahilig ako sa McDonald's toys. Especially McDonald's toys and Jollibee toys ng mga kaibigan. And syempre, bibili ako limited. Lalo to limited edition to, pre. Limited edition to. Hindi ka na magkakaroon ulit nito. Eventually, siguro magkakaroon. Minsan ka lang magkaroon nito, di ba? Minsan ka lang makabili nito officially. So, sulitin mo na. Bibili pa rin ako. Despite this problem, bibili pa rin ako. Kasi, gusto ko yung laruan. Nabobother lang ako. And gusto ko lang maglabas ng sama ng loob about dito sa matter na to. And sana, kung hindi man masolusyonan, sana wag nang maulit. And okay lang sa akin yun. Na-disappoint lang talaga ako. Pero hindi ako galit na galit sa McDonald's na, hala, wag ka nang bumili sa McDonald's. Bibili pa rin ako sa McDonald's. Ngayon, marami nagko-comment doon sa TikTok na lalagyan mo lang doon ng alcohol, pupunasan mo lang daw, matatanggal na yung pentel. Try natin, syempre. Kasi bobo tayo eh. Sana hindi masira. Ayan na, pupunasan na natin guys ha. Ayan, pupunasan na natin ha. In 3, 2, 1. Di naman gumagana eh. Alcohol lang daw. Wala, ayaw naman eh. Wala, ayaw oh. Nakatakip pa rin. Sige, okay na yun. Pero yun na mga kaibigan, no, yun lang naman. Gusto ko lang naman sabihin yung update sa ano. So, once again, siguro, ito lang talaga yung pinakamadaling way na naisip ni McDonald's, no, without spending lots of money. And syempre, hard work na rin ng crew. Napaka-hassle nun sa crew ng mga kaibigan kasi sobrang dami ng toys. Sana magkaroon talaga ng direct conversation yung manufacturers, ganito, etc. na if balak nilang i-blind box talaga tong mga toys na to, edi sana hindi na sila naglagay na palatandaan sa labas. Napakaraming solusyon dito, no, mga kaibigan. Napakaraming paraan dito, mga kaibigan, no, and hindi nyo kailangang i-marker or lagyan ng permanent damage yung boxes, no. Pero okay lang yun. At this point, okay lang sa akin yun kasi gusto ko pa rin makompleto to. O win sa win, di ba? I'm still grateful, pero sana lang talaga hindi na maulit. Pero yun lang naman ang gusto ko sabihin. And maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, peace out.